Sina Don at Mona Champagne ay isang mag-asawang nakatira sa isang mayamang komunidad sa New Orleans. Mayroon silang dalawang mababait na anak. May matagumpay silang negosyo at mataas ang tingin sa kanila ng lipunan. Sa unang tingin, tila sila ang perpektong pamilya. Ngunit ang katotohanan ay kabaliktaran nito. Si Mona ay isang dominante at mahigpit na babae na gustong masunod palagi ang kanyang kagustuhan. Nagpatupad siya ng maraming tuntunin sa bahay. At kailangang sundin ng mga anak at maging ng kanyang asawa ang mga ito. Kapag sinuway nila ang kanyang mga patakaran, sinisiguro niyang may kaparusahan. Kainin mo ang broccoli mo o wala kang cellphone. Ano? Hindi pwede, ma'am? Nababaliw ka ba? Gumawa rin si Mona ng isang goalbook. Dito niya maingat na pinaplano ng maaga ang buong schedule ng kanyang linggo. Napakadetalyado niyang magplano na halos wala ng kahit isang minutong nasasayang. Halimbawa, naglaan siya ng eksaktong 15 minuto para sa oras nilang mag-asawa tuwing gabi. Tinukoy pa niya kung anong kulay ng panloob na kasuotan ang dapat nilang isuot para sa okasyong iyon. Hindi rin pinapayagan si Don na maging malapit sa kanya sa ibang oras. Dahil dito, nakakaramdam si Don ng matinding pagkabigo. Sigurado akong maraming may asawang lalaki sa mundo ang matutuwa kahit sa 15 minutong oras bawat gabi. Tungkol naman sa kanilang mga anak na sina Allison at Andrew, kailangan nilang manalo sa lahat ng kanilang sinalihang aktibidad. Maging ito man ay kompetisyon sa paaralan o simpleng laro laban sa kapitbahay, wala silang ibang pagpipilian. Palaging nagmamasid si Mona. Tinitiyak niyang ibinibigay nila ang kanilang buong kakayahan. Pato, papel gunting. Hindi mo alam kung ano ang ginawa mo. Gaya ng inaasahan, hindi masaya si Don sa sitwasyon. Wala siyang halos anumang autoridad sa loob ng pamilya at hindi niya man lamang maimpluwensyahan ang kanyang mga anak. Nalaman natin na siya ang manager ng isang tindahan ng muebles na tila isang napakalaking bagay. Gayunpaman, nalaman din natin na ang mayayamang magulang ni Mona ang nagbigay ng puhunan para sa tindahan. Ibig sabihin, si Mona ang teknikal na may-ari nito. Marahil ito ang dahilan kung bakit palaging sumasang-ayon si Don sa lahat ng sinasabi niya at bihira siyang magkaroon ng sariling opinyon. Maaaring may-ari siya ng isang tindahan ng muebles, ngunit malinaw na wala siyang tunay na kontrol sa kanyang sariling buhay. Isang araw nag-anunsyo ang tindahan ng muebles ng bakanting posisyon para sa isang salesperson. Bilang tugon sa anunsyo, dumating ang isang magandang dalagang nagangangalang Dusty. Agad na nabighani si Don sa kanyang alindog at nabigo siyang itanong ang mahahalagang tanong tungkol sa trabaho. Pagkaalis niya, iminungkahi ng isa pang empleyado ni Don na si Les na kunin nila ang babae. Ayon kay Les, kailangan nila ng isang magandang mukha upang maibsan ang stress mula sa kanilang abalang schedule. Naalala rin ni Don ang kanyang nakakapagod na buhay may asawa. Kaya agad niyang tinanggap si Dusty. Hindi na niya isinasaalang-alang pa ang iba pang aplikante. Samantala, may ipinakitang kahina-hinalang lalaki na kamakailan lamang ay nakapatay ng isang tao. Napanood niya ang isang patalastas sa telebisyon tungkol sa tindahan ng muebles ni Don. At doon ay nakaisip siya ng isang plano. Kinabukasan, sinimulan niyang sundan si Don at ang kanyang pamilya saan man sila magpunta. Ganap na walang kamalay-malay si Don tungkol dito at ipinagpatuloy lamang niya ang kanyang nakagawiang buhay. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalong naging malapit sina Don at Dusty sa isa't isa. Nauwi rin ang kanilang relasyon sa isang lihim na ugnayang romantiko. Malaking ginhawa ito para kay Don. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na nakaranas siya ng isang masiglang romantikong relasyon. Sa mga sumunod na linggo, tila ito na ang pinakamasayang panahon sa buhay ni Don. Palagi siyang nasa mabuting mood. Maging sa bahay man o sa trabaho, nagsimula na rin niyang baliwalain ang kanyang asawa dahil may nakita na siyang ibang taong mas nagbibigay sa kanya ng interes. Ngunit gaya ng kasabihan, may kapalit ang bawat kilos at walang ideya si Don kung ano ang naghihintay sa kanya. Isang araw, nilapitan siya ni Dusty at ibinalitang siya ay buntis. Lubos itong ikinagulat ni Don at agad niyang iminungkahing huwag na nitong ituloy ang pagbubuntis. Ngunit mariing tumanggi si Dusty. Sinabi niyang nais niyang ituloy ito. Dahil dito, napunta si Don sa isang napakahirap na sitwasyon. Kung sakaling malaman ito ng kanyang asawa, siguradong magkakaroon siya ng malaking problema. Nang gabing iyon, nakipagkita siya sa kanyang kaibigang si Les upang humingi ng payo. Ayon kay Les, ang mga babaeng tulad ni Dusty ay interesado lamang sa pera. Kaya iminungkahi niyang bigyan na lamang niya ito ng malaking halaga kapalit ng pananahimik. Sinunod nito ng payo. Kumuha siya ng $13,000 mula sa kanyang ipon at kinabukasan ay ibinigay niya ito kay Dusty. Ganito lang ang halaga mo para sa akin. Bahagyang nagulat si Dusty at iginiit niyang hindi siya interesado sa pera. Ngunit pagkatapos ay sinabi niyang kung iyon talaga ang gusto ni Don, tatanggapin niya ito. Pagkaalis ni Dusty, pakiramdam ni Don ay nakaiwas siya sa isang malaking problema at nakahinga siya ng maluwag. Hindi alam ni Don na si Dusty ay pumunta sa parehong kahina-hinalang lalaki na ipinakita kanina. Ang pangalan niya ay Murphy at lumabas na nagtatrabaho pala si Dusty para sa kanya. Target ng kanilang grupo ang mayayamang tao at pinipilit nila ang mga ito na magbigay ng pera sa pamamagitan ng pananakot at panlilinlang. Sa pagkakataong ito, napansin ni Murphy ang patalastas ng tindahan ni Don, kaya ilang linggo niyang sinaliksik ang pamilya nito. Matapos makumpirmang mayaman sila, ipinadala niya ang kanyang kasintahang si Dusty upang akitin si Don. Naging matagumpay ang kanilang plano at nakuha na nila ang kanilang pera. Gayunpaman, hindi pa rin nasiyahan si Murphy dahil mas malaki pa ang inaasahan niyang makukuha.
Kaya inutusan niya si Dusty na gipitin pa si Don upang makakuha ng mas maraming pera. Sa loob ng mga sumunod na araw, patuloy na pinahirapan ni Dusty ang kawawang lalaki. Humihingi siya ng $25,000 kapalit ng kanyang pananahimik. Dahil wala namang ganoong kalaking pera si Don, napilitan siyang sabihin ang lahat sa kanyang asawa. Pumasok siya sa isang silid. Uminom siya ng ilang baso ng whiskey upang magkaroon ng lakas ng loob. At sinubukan niyang sabihin ang katotohanan. Ngunit hindi pa rin niya magawang buuin ang kanyang loob dahil natatakot siya sa magiging kahihinatnan. Ngunit nang sigawan siya ni Mona at pilitin siyang magsalita, tuluyan na niyang inamin ang lahat. Inamin niyang nagkaroon siya ng relasyon kay Dusty, ang saleswoman ng kanilang tindahan. Nakakagulat, hindi gaanong nagpakita ng reaksyon si Mona. Kalmado niyang binuksan ang isang family photo album. Habang isa-isang tinitingnan ang mga larawan, tinanong niya si Don kung mahal ba siya nito. Nerbiyosong sumagot si Don na mahal niya si Mona at mahal na mahal din niya ang kanilang mga anak. Sinabi rin niyang handa siyang gawin ang anumang kinakailangan upang maitama ang kanyang mga pagkakamali. Sa sumunod na eksena, nakita nating tuluyan nang nawalan ng kontrol si Mona. Sumisigaw siya ng napakalakas habang nagtatapon at naghahagis ng mga gamit sa buong bahay. Samantalang si Don ay nakaupo lamang sa sofa. Tahimik na tahimik. Ipinaalala ni Mona ang lahat ng sakripisyong ginawa niya at ng kanyang mga magulang para kay Don. Maya-maya, tumawag si Dusty kay Don. Ngunit hindi niya ito sinagot. Patuloy pa rin kasi siyang hinihinga ng pera nito kapalit ng pananahimik. Nang makita ito ni Mona, inutusan niya ang kanyang asawa na tanggapin ang kasunduan. Sinabi niyang ang sino mang manggulo sa kanyang pamilya ay hahantong sa kapahamakan. Pagkatapos nito, binigyan niya si Don ng dalawang pagpipilian. Alinman sa tapusin niya ang problema kay Dusty minsan at magpakailanman. O hihiwalayan siya ni Mona at kukunin ang kustudiya ng kanilang mga anak. Pagkarinig nito, labis na nabigla si Don. Ngunit wala rin siyang sapat na kapangyarihan upang tumutol. Kaya wala siyang nagawa kundi ang atubiling sumang-ayon. Kinabukasan, tinulungan ni Mona ang kanyang asawa sa paghahanda ng isang napakalakas na gamot. Gagamitin ito upang mawalan ng kakayahang lumaban si Dusty. Nagayos si Don ang meeting kay Dusty ng gabing iyon, bagamat nag-aalinlangan pa rin siya sa kanyang gagawin. Pagsapit ng gabi, nakipagkita si Dusty kay Don sa kanilang tindahan. Nag-usap sila ng maayos at tila magkaibigan pa rin. Kakaiba ang paraan ng pagsasalita ni Don. Ngunit tiniyak niya kay Dusty na maayos naman ang lahat. Pagkatapos nito, inalok niya si Dusty ng inumin na may halong gamot. Ininom naman ito ni Dusty ng walang gaanong pagdududa. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang umepekto ang gamot. Napagtanto ni Dusty na siya ay nalinlang. Ngunit bago pa siya makatakas, nawalan siya ng lakas at bumagsak. Pagkaraan ng ilang oras, dumating si Mona sa lugar. Inutusan niya ang kanyang asawa na ilagay si Dusty sa likuran ng kanilang sasakyan. Nang makauwi sila, inutusan ni Mona si Don na tapusin na ang problema. Ngunit natakot si Don at hindi niya ito nagawa. Kaya si Mona mismo ang gumawa ng hakbang. Pagkatapos nito, dinala niya ang katawan sa garahe. Habang ginagawa niya ang mga sumunod na hakbang upang maitago ang nangyari, wala siyang ipinakitang pagsisisi o pagkadiri. Sa halip, tila kalmado lamang siya. Samantala, si Don ay labis na nabigatan sa nangyari hanggang sa sumama ang kanyang pakiramdam. Sa sumunod na eksena, nagsimulang mag-alala si Murphy at ang kanyang grupo. Dahil ilang araw nang walang balita mula kay Dusty, naghinala silang may kinalaman si Don sa pagkawala nito. Kaya nag-iwan sila ng mensahe para sa kanya. Hiniling nilang makipagkita siya sa kanila ng pribado. Naglagay rin sila ng mga larawan ng kanyang pamilya, bilang babala na maaari nilang saktan ang mga ito kung hindi siya susunod. Dahil sa takot, nakipagkita si Don sa kanila sa isang bar ng gabing iyon. May kumpiyansa niyang sinabi na ibinigay niya kay Dusty ang $25,000 noong huli silang magkita. Nang marinig ito, naniwala si Murphy na tumakas si Dusty dala ang pera at hindi na ito babalik pa. Dahil dito, hiniling niya kay Don na bayaran siya ng panibagong $25,000. Kung hindi, magdudulot siya ng kapahamakan sa kanyang pamilya. Dahil hindi alam ang gagawin, muling lumapit si Don sa kanyang asawa at sinabi ang lahat. At tulad ng dati, nanatiling kalmado si Mona. Parang meron na naman siyang binubuong plano. Nang gabing yon, nagtungo sila sa labas ng bahay ni Murphy. Mukhang walang tao roon sa oras na yon. Nanatili si Don sa loob ng sasakyan, habang si Mona naman ay pumasok sa bahay. May inilagay siya sa loob ng refrigerator. Nakalaunan ay nabunyag na bahagi ng kanyang plano upang itago ang mga naganap na pangyayari. Sa sandaling iyon, dumating ang isa sa mga kasamahan ni Murphy kasama ang kanyang kasintahan. Mukhang nais lamang nilang magpalipas ng oras doon. Ngunit agad silang hinarap ni Mona at nagkaroon ng marahas na komprontasyon sa pagitan nila. Sa kanyang mga huling sandali, natawagan ng miyembro ng grupo si Murphy at naipaliwanag niya kung ano ang nangyari. Samantala, umalis si Mona sa bahay at gumamit ng isang disposable phone upang tumawag sa pulisya. Ipinaalam niya na may naganap na pagpatay sa lugar na yon. Sa sumunod na eksena, dumating si Murphy sa bahay kasama ang isang kaibigan. Labis siyang nabigla nang makita ang kaguluhan sa loob. Nang buksan niya ang refrigerator, natagpuan din niya ang mga labi ng kanyang kasintahan. Doon niya napagtanto na siya ay naipain sa isang bitag. Kasabay nito, dumating ang mga pulis sa labas ng bahay at napatay nila ang kanyang kaibigan sa komprontasyon. Si Murphy ay muntik na ring mapatay. Ngunit kahit paano ay nakatakas siya sa pamamagitan ng isang lihim na lagusan sa ilalim ng lupa. Isang araw nagtanong si Don sa kanyang asawa dahil sa pag-aalala. Nais niyang malaman kung mayroon ba itong masakit o traumatikong karanasan noon.
Nagtataka siya kung paano ito naging ganoon kahusay sa pagpatay. Bilang tugon, napaiyak si Mona at emosyonal niyang sinabi na palagi naman siyang mabuti at maayos na tinrato ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ay galit niyang sinabi na kung muli siyang tatanungin ni Don ng ganoong bagay, papatayin niya ito at gagawin niya rito ang ginawa niya kay Dusty. Pagkarinig nito, labis na natakot si Don. Mula sa araw na yon, namuhay siya sa patuloy na takot at sinikap niyang iwasan ang kanyang asawa hanggat maaari. Sa ibang araw naman, pumasok sa kanilang bahay ang aso ng kanilang kapitbahay. Galit na ibinalik ni Mona ang aso sa mga may-ari nito. Sinabi niyang papatayin niya ang aso kung muli itong papasok sa kanilang bakuran. Ngunit natawa lamang ang mga may-ari dahil inakala nilang biro lamang iyon. Hindi nila alam na seryoso si Mona. Pagkatapos nito, lumipat ang kwento sa pagdiriwang ng kaarawan ni Andrew. Maraming bisita ang dumalo sa handaan. Nang pumasok si Don sa kusina upang kumuha ng isang bagay, may nakita siyang nakagigimbal. Nandoon ang bangkay ng parehong aso at labis siyang natakot sa kanyang nakita. Sa labas naman, naglalaro si Andrew at isa pang bata. Ngunit mukhang natatalo si Andrew. Siyempre, hindi ito nagustuhan ni Mona, kaya malakas niyang sinabi na gumagamit umano ng steroids ang kabilang bata. Nang subukang makialam ng ina ng bata na may karamdaman na Crohn's disease, pinagtawanan ni Mona ang kanyang kondisyon. Pinagsabihan din ng malupit na babaeng ito ang sarili niyang anak na lalaki. Tinawag pa niya itong isang kabiguan. Sa halip, niyakap niya ang kanyang anak na si Allison, na tila siya nitong paboritong anak. Nasaksihan ni Don ang lahat ng ito mula sa malayo at nalungkot siya para sa kanyang anak na lalaki. Natatakot siya na kapag lumaki si Allison, baka matulad ito sa ugali ng kanyang ina. Dahil dito, nagpasya si Don na tapusin na ang lahat. Habang abala ang lahat sa kasiyahan, pumunta siya sa garahe, pinatay niya ang kuryente at sinadya niyang sirain ang ilaw upang magkaroon ito ng spark kapag binuksan. Pagkatapos nito, binuksan niya ang mga balbula ng gas at hinayaang mapuno ng gas ang buong silid. Makalipas ang ilang sandali, tinawag niya ang kanyang asawa at hiniling na kumuha ito ng karne mula sa refrigerator sa garahe. Sumunod naman si Mona. Pagdating niya ron, binuksan niya ang switch ng ilaw. Sa mismong sandaling yon, nagkaroon ng malakas na pagsabog at doon nagtapos ang kanyang buhay. Sa huling bahagi ng kwento, makikita nating masaya nang namumuhay si Don kasama ang kanyang mga anak. Nakabili siya ng bagong bahay at maging ng bagong sasakyan gamit ang perang naiwan ng kanyang asawa. Sa wakas, malaya na siya mula sa mga paghihigpit na matagal niyang dinanas. Ngunit habang nagtatapos ang pelikula, ipinakita si Murphy na sinusundan si Don sakay ng kanyang motorsiklo. Pagkatapos nito, 2 putok ng barilang narinig habang tumatakbo ang ending credits na nagpapahiwatig na may isang taong napatay. Mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong mga video. Iyon ang notifications at mag-iwan ng like upang makatulong sa channel. Maraming salamat sa panonood.